Pero dapat ang primary nito ay nasa 13 siguro, no? 13. Kung meron kayong mga toroidal, no, na pare-parehas yung height niya, ito ipon-ipunin nyo lang katulad ng ginawa ko. Maliit lang dati ito, oh, lumaki siya ng ganito, no? Inipon-ipon natin. Ito palang mga transformer na maliliit na to galing sa mga integrated amplifier tulad ng 5 auto. Maliliit lang pala yung kanyang mga core sheet. Akala ko dati ito isang haba talaga ito hanggang sa makaikot siya ng malaking bilog. Ito pala yung pira-piraso lang siya, no? Katulad ng ginawa ko niya, sinisingit ko siya sa mga butas. Parang EI yung ginawa natin, no? Isinisingit natin, pupukpukin natin ng dahan-dahan para sumikip siya. Lalagyan nyo lang siya ng tali sa gilid. Siyempre, yung tali nyo ay dapat mahigpit, hindi siya lumuluwag habang hinihigpitan nyo o habang isinisingit yung mga maliliit na core sheet. Ngayon lang natin naisip tong idea na to na pwede palang pagsama-samahin yung maliliit na toroidal. Kailangan lang talaga masikip na masikip siya para maganda yung kanyang pagkakabuo. So hindi na natin binago yung pinakabutas nito sa gitna, no, kasi yun ang pinagsimulan ko. Mas maganda nga siguro talaga, no, mas maluwang yung butas sa gitna. Kaya lang huli na natin naisip at meron tayong mga viewers na nasuggest dapat mas maluwang yung gitna. Siguro sa susunod, no, kapag gumawa ulit tayo ng mas malaki rito at nakaipon tayo ng mga toroidal na maliliit mula dun sa mga integrated amplifier na pare-parehas yung kanyang height, luluwangan natin yung kanyang gitna. Ang height nga pala itong core na ito ay nasa 5 cm, no? So ang target natin dito ay siguro ay nasa 5 cm din yung kanyang width. Ayan yung kapal niya o yung width niya, nasa 5 cm din. Kasi hindi na natin masyadong malakihan kasi nga wala tayong pampiit. At saka pag nilakihan pa natin yung kanyang labas, ay maliit yung kanyang bilog sa gitna, baka hindi magkasya yung ating winding. So ang target ko sana dito ay 80 volt AC, kaya lang maigsi yung ating wire na available, baka abutin lang ito ng 60 siguro. Mas maganda siguro talaga kung mas mabigat pa siya, no? 10 kilos pataas. At syempre, kailangan yung gauge ng wire natin doon sa primary at secondary ay mas malaki siya o akma dito sa toroidal na ginagawa natin. At kung gagawa man kayo, lalo doon sa mga beginners na katulad ko, no? Ayan, kailangan ay magkaroon tayo ng calculation para makuha natin yung primary gauge at yung secondary gauge. Dati kasi gusto kong bumili nito online, no? Sobrang mahal lang talaga ng presyo. Yung ganitong toroidal pala, yung core sheet pa lang nasa 3,000 na yata pababa, no? O 3,000 pataas. Siguro mabigat-bigat na rin itong nabuo natin. Siguro nasa 7 kilos pataas na siguro. And then yung dugtungan nito sa labas, saka natin siya wiwildingin para pag tinanggal natin yung tali niya, hindi na siya babaklas. Ayan, mabigat-bigat na sakit kaysa dun sa dati na maliit lang siya. At least nadagdagan natin siya ng luwang at nadagdagan natin siya ng bigat. Siyempre, kailangan dito tiyagaan lang talaga. Kaya nga tinawag na DIY talaga, no? Kailangan natin magtiyaga. Yan, mabigat-bigat na siya. Lalo na sa mga junk shop, kundi kaya sa mga electronic shop na iba, no? So mayroon silang mga toroidal na ganitong maliit na hindi nagagamit. Pwede siguro nating hingin o pwede nating bilhin. Ayan, hanggat may nakikita akong awang, no? Sinisingitan ko siya. Pero make sure na hindi sila magkakatama. Kailangan yung bawat dulo niya hindi tatama dun sa kasunod, baka kasi matupi. And then dahan-dahan lang yung pokpok, huwag lang dito sa dulo, kailangan paikot siya para pantay yung kanyang pagkakabaon. Dahan-dahan lang, mas masarap yung dahan-dahan ang baon. Marami pa sana tayong ilalagay mula dun sa gilid, kaya lang maliit kasi yung butas sa gitna, no? Baka hindi magkasya yung ating winding. Kapag ganito talagang hilig natin, kahit anong tagal talagang kailangan natin matapos, kumbaga hindi tayo naiinip. Atat na atat pa nga tayong matapos na ito kagad. Lang, hindi ko kayanin to ng isang araw lang kasi meron naman tayong trabaho, kaya pasundot-sundot lang yung ating ginagawa. At least pulido pag natapos siya. Ipapakita din natin kung paano natin siya sisimulan sa pag-winding, At siyempre ipapakita din natin siya kung paano natin siya binalutan. Ito nga parang ganitong klase, no? So matalas ang gilid nito. Kailangan niyan ay liyahin yung after nyong mabuo ng ganito, liyahin yung pinakagilid para mawala yung kanyang talas, pati yung gitna, yung bilog ng gitna. Kasi baka maaaring masugat yung ating copper wire, sayang naman, no? Kasi pag sumayad yung copper wire na sumayad doon sa may core, ay sigurado shorted ang mangyayari. Kaya ang gagawin natin dito, babalutan natin ng fish paper, And then after ng fish paper, yung plastic ang ilalagay natin. Nagaling dito sa mga toroidal, di ba makikita nyo, mayroon siyang plastic na mahaba.
Kung di kaya, mayroon kayong available na yung cloth, no? Yung electrical cloth ba ang tawag yun, yung binabalot ditong puti. Pero dito sa pagkakataong ito, no, kung alin yung available natin dito, yun lang ang gagamitin natin. At para hindi masayang yung ating winding talaga, kailangan yung mga gilid nito ay hindi siya matalas. Ayan o, sinisilip ko yung mga bawat butas niya. Kung mayroon pa siyang awang, saka natin siya sisingitan. Pwede rin din. And then after siguro natin mabuo ito, no, so papahiran ko siya ng electrical varnish para yung iba pang mga butas niya ay matakpan yung sobrang liliit na butas. Ano. Pwede rin namang ihawin after na yung mabuo, no? Kasi pag inihaw natin siya, mamabaga yung kanyang mga dulo-dulo. So matatakpan yung mga butas niya. Yun nga lang, kailangan malakas ang baga mo rito, no? Para maihaw siya ng tuluyan. Or kundi kaya, ay electrical varnish na lang talaga siguro, no? Ang gagawin para matakpan yung kanyang mga butas. Ayan. Yan, pupupukin lang ng pupukin and then make sure yung bawat gilid nito ay pare-parehas yung sukat niya. Yung kanyang width, kung 5 cm yung kabila, 5 cm paikot lahat, ano. Kumbaga pantay-pantay yung bawat paikot. And then ipapatong nyo siyempre sa matigas na bagay tulad ng simento para pantay yung ilalim at yung ibabaw. Magandang tingnan. So babawasan ko sana yung gitna para lumuwang yung gitna niya. Kaya lang baka bumaklas siya. Huwag na lang siguro, no. Sa susunod na lang siguro kung gagawa ulit tayo ng panibago, mas lalaki natin yung butas sa gitna. Ito mga turoid naman to, hindi naman lahat ay maigsi, no? Mayroon din siyang mahaba. And then yung mahaba sa labas natin ilalagay para pag winilding natin ay kunti lang yung kunti lang yung ating wibildingin, no. Yung mismong subpungan. Ayan, oh, mabigat na talaga siya. Pwedeng-pwede na. Buti na lang nga kamo, hindi ko tinapon tong mga toroidal kung malilit na to, no. Naisip natin ganyan, baklasin, no. At saka natin ipon-ipunin para makabuo tayo ng malaki. Yun nga lang yung ibang toroid na naipon ko ay hindi pare-parehas ang height. Pwede namang guntingin, ano. So malambot din naman pala ito, pwede kayang guntingin to ng gunting ng giro. Ayan, tong malaking sheet na ito, yan ang ilalagay natin sa labas para ma-welding natin yung kanyang subpungan. Natapos din natin. Nakakapagod din. Ayan, oh, papa-welding ko na lang sa susunod na araw. So, laki din. Halos umabot din siya ng sukatin natin yung kanyang thickness. Ayan, oh, 5 cm. Tama, 5 cm. Umabot din ang 5 cm. Ang height niya, ganon din, 5 cm. 5 cm, 5 cm. So, magiging area niyan ay 5 times 5, 25. Ayos din, nakatipid na rin tayo, no? Mula doon sa mga core na maliliit. So, marami pa siyang sobra. Lalakihan ko pa sana, kaya lang nakakapagod din pala. Papa-welding ko na lang. Ayan, masusukatin natin yung haba niya. Itong kanyang outer. Halos umabot ng 6.123, 6.8 inches. And then yung bigat niya siguro, hindi naman naabot ng 10 kilos. Hindi siya abot. At least mula dun sa maliit, napalaki natin. Ayos, oh. Nakakatuwa din, oh. Ginawa kong AI, siniksik. Yung ginawa ko niya, kailangan pari-parihas yung bawat thickness niya. Yan, kung 5 cm dito, lahat yung paikot 5 cm. Ayan. Titignan natin ang performance, no? Ayan. Ayos din. Kaso parang sikip na ngayon doon sa aking casing. Kasi malaki na siya. Tapos finding pa ng wire. Ayan. So magiging primary ko ay parang number ano to eh. Number 19 ba to? Hindi ko na matandaan. Oh, malaki din siya eh. Malaki, oh. Primary natin. Ayan. Yan yung pinagbaklasan ko. Pero dapat ang primary nito ay nasa 13 siguro, no? 13. Kaso wala. Okay siguro. Parang 14 yun. Natanda ko parang 14. Ayos. Mga katronics, update ko na lang kayo sa sunod na araw pag napawilding ko na. And then, winding tayo. Ayos. Ayan, nabalutan na natin ng fish paper, ano. Itong fish paper na to, nabili natin online, mura lang siya.
Ayan, gumawa lang kayo ng bilog and then yung ibabaw at ilalim lalagyan nyo. Ito nabili ko to online, no? Lazada kundi kaya Shopee, no? Kay Rodel Stoke, mura lang siya. Yung ilalim, yung gilid at yung gitna babalutan ng fish paper and then suportahan mo ng itong plastic na to. Galing din yan sa mga toroidal na malilit na inipon natin. Siyempre, para hindi bumaklas yung fish paper na ginawa natin, so lalagyan mo siya ng masking tape. Ayan, yung mga puti na yan, masking tape yan. Make sure na yung mga gilid nitong toroidal na to, yung loob at labas, hindi siya matalas, ano? Para pa naghigpit tayo ng copper wire, hindi siya mapupunit. Wag na wag magmamadali mga katronics, no, paggagawa ng ganito talaga. Dahan-dahan lang para hindi na tayo nag-uulit. Kasi pag after natin ma-winding yung primary at naging shorted siya, mahirap talaga mag-ulit. Kaya kailangan dito sa kurpa lang ay make sure na talagang balot na balot siya, no? Well isolated siya dapat talaga. So after ng face paper, babalutan pa natin itong plastic na to. So well isolated na siya. Mawawala na rin pati yung talas ng mga kantuhan. Ito, another na naman to. Matagal talaga ang paglalagay ng plastic, no? Para na rin tayong nagwa-winding. Pero kailangan magtiyagalan talaga, no? Hindi naman natin to minamadali. Siyempre, libangan lang natin sa bahay at mayroon naman tayong trabaho. Kapag mayroon tayong free time, saka natin siya gagawin. Pangalawang araw ko na nga itong ginagawa, no? Kaya hindi nga na tayo tuloy-tuloy talaga, no? Pag may available time lang tayo. Itong plastic na to, na matibay din pala siya. Kahit batakin mo siya ng konti, hindi siya agad-agad mapuputol. At medyo makapal din talaga siya. Then after ng winding natin ng primary, ganyan uli ang gagawin natin. Face paper at yung plastic uli yun. Kailangan well isolated ang ating primary bago natin ipatong yung secondary. Sa YouTube, yung tutorial ang ginagawa nito, yung karton. Yung karton sa grocery, yun ang nilalagay nila kaya na sobrang kapal. Pero kung kaya naman bumili ng fish paper, merong mas makapal din ng fish paper, ano. Siyempre, medyo mahal nga lang talaga yon. Hindi yung primary nito, na-calculate na natin, ano, kung ilang turns siya. Ayan, makikita mo yung kantuhan niya, no. Wala na yung kanyang talas, yan ang pinaka-importante dyan. Para make sure mawala yung talas niya, yan, lagyan natin ng plastic. And then, pwede pa natin pasundan niya ng, ng masking tape. Kung talagang matalas na matalas siya. Kaya lang ito, nilihak ko muna siya bago natin siya balutan ng ganito. Wala tayong available na, mas maganda sana yung, yung tela, yung cloth, yung cloth. Ito lang mayroon tayo Pero matibay pala tong plastic na to. Kahit hatakan mo siya ng medyo hatak na hatak, hindi siya napuputol, Ayan, inumpisahan na natin. Hanggang medyo matagal-tagal din talaga ito. Kailangan lang talaga batak na batak siya. Siguro matatapos natin ito bukas pa siguro. Dahil primary pa lang itong ating ginagawa. Kailangan talagang higpit na higpit siya. Huwag naman yung sobra. Baka naman masugat yung pinakagilid niya. Saltikin lang ng konti na ganyan, So hindi na tayo nagkwenta. Hindi na natin bibilangin, Pero kinuwento ko naman siya. Hindi na natin siya bibilangin. So titesting na lang natin sa test bulb. Sabihin kapag okay na yung ilaw, wala naman siyang ilaw, pag-test natin. Pero kung umilaw pa rin siya, ibig sabihin kulang sa winding, dagdagan natin. Ayan, yan, buho lang ang ginamit ko. Buho lang na may pasanga. Yan, pwede rin naman wag na natin bilangin yung winding niya, Pwede natin gamitin yung test bulb na lang. Pero ito sa calculation kasi nasa 300 plus yung kanyang turns. So parang pag sa actual hindi na aabot ng 300. Kapag test bulb naman ang ginamit natin, kapag may ilaw pa siya, ibig sabihin kulang pa siya sa winding. Kailangan kasi wala talagang ilaw yung test bulb kapag ginamitan na natin ito. Kapag wala na siyang ilaw, ibig sabihin kumpleto na yung ating winding. Ang naobserbahan ko dito, kapag yung test bulb ang gagamitin natin at saka yung calculation, so hindi siya aabot ng 300 turns, Magkaiba siya. Pero malalaman natin yan pagkatapos, Yung pag-winding nga pala, ganitong ginagawa ko, may pagitan siya. Kasi pag dinikit natin siya kaagad, so tatabingi yung ating winding, hindi siya
hindi siya magiging sunod-sunod. Ang ginagawa ko yan, sinusundan ko yung yung guhit ng plastic na ibinalot ko. Kasi kung sa starting pa lang, dinikit-dikit na natin siya, mahirap sundan yung bilog niya, no? So yung loob, dikit-dikit siya, and then yung labas, malayo na siya, no? Tatabingi siya. And then yung mga pagitan na yan, sa susunod, diyan naman natin ilalagay yung susunod na winding. Katulad sa EI, no, kailangan umpisa pa lang dikit-dikit na siya. Pero pag sa ganitong toroidal, medyo may pagitan muna siya. And then yung pagbabatak, no, huwag yung babatakin ng kamay mismong dun sa ginawa nating yun yung may ikiran na yun, dun mo babatakin. Ayan, no, okay naman yung winding nyo. Kailangan pantay na pantay yung loob nyo. Yun, dikit-dikit siya yung loob. And then yung labas, may pagitan siya. Kasi pag binatak mo siya ng kamay, no, mula dun sa may wire, masakit talaga sa kamay. Kaya doon ako nakahawak mismo doon sa may copper wire, doon sa nakaikid doon sa buho. And then yung paghihila mo, kailangan sakto lang yung hila mo, huwag masyado. Kasi baka masugat naman yung kantuhan niya, ay delikado magkaroon ng shorted. Kasi sa dami ng ikot nito, pag nagkaroon siya ng shorted, nako, mahihirapan tayong hanapin kung saan yung dumikit, no? Sayang yung ating pinagpaguran. Kaya kailangan sa umpisa pa lang talaga yung pagbabalot dun sa core ay well isolated na siya. So ang pag-calculate nga pala ng gauge ng wire dito, no, may table tayong sinusundan niyan. Pwede niyong i-download sa online, no. Yun nga palang starting nito, no, yan, kailangan nakaganon siya, yan. Para hindi siya matanggal. Para dun sa kapwa kong beginners, yan. Halimbawa, ito yung starting mo. Yan, igaganyan mo siya, oh. Yan, parang pabuhol. Saka mo babatakin, no. Tapos lagyan mo ng masking tape. Ayan, o. Nakasalisi siyang ganon. Ayan. Talagang tiyagaan lang talaga dito. Lalo na siguro yung mas malalaki pang toroidal, talagang napakatagal gawin. Pero kailangan natin magtiyaga. Yung iba pang dalawa nagwa-winding, isang taga-ikot, isang taga-hila. And then yung simula ng pagtutusok natin, doon sa kabila, para pabatak dito, papunta dito sa atin, Then kailangan yung secondary winding nito ay ganito din. Yung pacing niya, mula doon sa kabila, pabatak papunta sa'yo. Kaya kailangan tatandaan mo, kung saan siya nagsimula. Kung dito nakaharap sa yung toroidal, at doon sa kabila ang tusok, sa susunod, ganun din ang gagawin. Siguro naman, kahit saan ang tusok niya, pwede rin naman, Kaya lang ganun ang ginagawa ko kasi, para parehas siya. And then titignan mong mabuti doon sa may kabila kung nakapantay siya doon dito sa kabila at papunta dito sa iyo. Kumbaga para mas maganda yung kanyang itsura, maganda ang pagkaka-winding yan, namatay pa yung ilaw natin. Lagi na lang namamatay yung ating improvised na ilaw, yung flat screen television. Parang lumalaki na yung braso ko, kababatak ng copper wire. And then syempre papatong mo sa basahan para hindi naman magasgas yung ilalim ng ating copper wire. Kumbaga iingatan natin yung winding ng copper wire para hindi siya mabalatan. Then after nito, papahiran natin siya ng electrical varnish, para mas kumapal pa yung kanyang ibabaw. Yung iba naman hindi electrical varnish ang ginagamit, yung parang parang kulay pula siya, hindi ko alam kung anong tawag doon. Electrical chemical din siguro ang tawag doon, Hindi lang natin alam kung anong saktong gamit, tawag doon sa chemical na yon. Pero kahit na ganitong hindi tuloy-tuloy yung ating pag-winding, kaya kung bibilhin talaga itong ginagawa natin itong mahal, kasi ang babayaran natin dito ay yung kaalaman at saka yung sobrang tagal. Siguro magiging presyo na natin dito ay hindi yung normal na presyo ng toroidal, yung buong ganito. Pero kung magbibili kayo online nito, yung buo na, mahal din talaga. Parang 5,000 pataas yung malalaki. Mayroon pa nga nito mga 10,000, depende siguro sa watts na itong ganitong klaseng toroidal. Yung pagko-compute nga pala ng amperes nito, hindi pa natin alam kung paano i-compute ang amperes. Kaya hindi natin masasabi kung ilang amperes ito after nito. Kasi mayroong computation para makuha natin yung amperes nito. Ang computation lang na nakuha kong amperes ay yun sa primary winding. Kung gaano kalaki ang gagamitin nating wire, Mayroon kasing table na nadadownload online. Pero yung kabuuan ng transformer, hindi ko alam kung paano ang computation para makuha yung kabuuang amperes ng buong transformer. Hindi sa secondary naman ang calculation para makuha natin yung gauge of wire ay base dun sa dami ng output transistor, power transistor.
Number 13 nga sana ang gagamitin natin ito, 13 or 12. Kaso wala naman tayong available na transformer. Bukas na uli ang continue. Primary pa lang to yung ginagawa natin. Bukas na lang uli. Natapos na natin yung primary. Ngayon ang tanong, successful kaya siya? Wala kasi siyang shorted, no? So naka-face mask tayo kasi binarnisan ko siya para matakpan, para kumapal pa ng konti yung kanyang insulator. Ayan, oh. Yan. Yun nga lang, nagtugtong ako rito ng isa. Ito. So wala naman sigurong problema, basta maganda ang pagkakadugtong. Titest natin. Katapos natin may test, so lalagyan ko na uli siya ng piece paper para sa secondary. And then babalutan ko siya ng plastic. Sana nga maging successful talaga. Test natin sa test bulb kung iilaw ba o hindi. So ito ang ilalagay natin mamaya dito, kabilaan. And then yung gitna, lalagyan pa rin natin yan. Saka natin papasundan ng plastic. Saka natin papasundan ng ganito. Kailangan well isolated siya. So test natin kung gamitin nating connection. Uy, ayaw pa magkasya, ha? Ito sa ating test bulb. Lagyan natin ng tester. Naman natin mayroon siyang kuryente. So switch on natin to. So nakakaba din. Tingnan natin kung iilaw ba o hindi. Ayun, okay. Successful. 239 to 40 volts. Ayos. Ayos na ayos. Walang vibration. Ayos na ayos, oh. Successful talaga. So yung iba, pinagdidikit nila ito. Tinitest nila. So hindi na natin ititest. Kasi delikado rin naman pag ganun. Pag dinikit kasi natin yan, iilaw yung test bulb. Ibig sabihin, nag-short siya. So hindi na natin gagawin. Yan, okay na siya. Ayos. Lagyan natin ng piece paper. Successful talaga. Ayos na. Ibig sabihin, hindi umilaw yung ating bulb. Kompleto na yung ating winding at hindi siya shorted. Ayos. Balutan naman natin ng ganito. So, tagal ko rin ni-rewind kasi dinahandahan ko siya para talagang tawag doon, dikit, maganda yung pagkakadikit niya. Yan, para yung butas niya hindi lumiit. Yan, secondary na susunod natin after ng piece paper at saka yung plastic. Ayos. Successful DIY. Aabangan natin kung anong magiging performance yan after ng secondary. After siguro ng secondary, no? Doon na natin pagdidikitin, pag-short yung output ng secondary kung sisindi yung ating test bulb. Dayahin natin yung ginagawa ng iba. Yun nga lang, hindi standard yung gano'n, ano? Meron naman tayong tester. Ayos. Balutan muna natin. Tanggalin na natin to. So ito yung ginamit natin, ano? Buho lang yan, no? So nilagyan natin ng ganito para hindi masugat yung copper wire. Ayan, no? Ganyan lang gawin nyo. At itong gagamitin natin secondary. Copper wire to, ha? Hindi yan aluminum copper wire ito. Ganyan lang talaga ang kulay niya. Para siyang aluminum ang kulay. Ayan, oh. Copper wire yan, oh. Hindi siya aluminum, copper wire yan. Number 15. So ito lang available natin, 15. Yan, ito, piece paper na uli ang ilalagay natin, ano. Gugupit lang kayo ng sinlaki niyan doon sa labas at yung bilog sa gitna. And then suportahin nyo ng ganito masking tape. Kailangan naman well isolated na naman ito, no, after ng primary. Kasi secondary na ang susunod natin yan. Kailangan na hindi magkadikit yung primary at saka yung secondary. Well isolated dapat talaga. And after ng piece paper, sinuportahan ko pa rin siya ng masking tape sa gilid. And then yung pinaka gitna niya, nilagyan din natin yan ng masking tape siyempre.
Kumbaga may piece paper na, may masking tape pa, and then itong pinakahuli na to, meron tayong plastic. Isa sa pinaka-importante talaga pagkatapos ng primary, isusunod ng secondary, well isolated muna talaga ang primary. Kumbaga, another tiyagaan na naman talaga ito, mga katronics. Ayan, no? Mag-iikot na naman tayo na napakahabang plastic. Ang importante kasi dito, kahit medyo mabagal yung hindi tayo mag-uulit. So, okay na yung primary natin, na-test valve na rin natin, no? Ayos na ayos talaga. And then, yung paglalagay dun sa kabilang dulo ng wire, dun sa may primary, so malaking gauge ng wire ang ilalagay. So, ibig sabihin kasi, hindi sumindi yung ating test valve sa pagtitest, So, ibig sabihin, kumpleto na yung ating turn ng primary. And then, hindi rin umilaw yung ating test valve ng full bright. Ibig sabihin, wala siyang shorted. Parang pangalawang araw ko na to. Pangalawang araw ba o pangatlong araw? Pangalawang araw. Talagang matagal-tagal din talaga. Kasi kung buong araw natin gagawin to, talagang masakit din sa kamay. Wala na tayong pahinga. Siyempre, shout out sa ating masugid na viewers si Pau Pau Ragas. At siyempre, shout out din sa ating mga professional na katik, sila Sir Tony Tixon, Sir Ander Rabang at si Sir Anton Liwanag. So magpagaling kayo, sir. Ito sa ginagawa natin ito, dati-dati kasi nanonood din ako sa mga tutorial para doon sa mga beginners na kapwa ko, namatay na naman yung ating lead light na ilaw, Bakit ba lagi na lang namamatay? Ang importante kasi dito, kahit medyo mabagal, pagkatapos natin, hindi na tayo mag-uulit. Napakahirap mag-ulit sa dami nating ibinalot. Siguro kapag nakagawa na tayo ng panibagong amplifier ulit, so gagawa tayo ng mas malaking toroidal. Yun nga lang, siyempre, mas malaking gauge of wire, so mahal din talaga. Doon naman sa gusto magpagawa, so hindi tayo po nagbibinta, For tutorial lang tayo at saka pang personal amplifier lang po itong ating ginagawa. Hindi po tayo nagbibinta kasi wala rin tayong pambudget kung sakaling gagawa tayo. Dahil napakamahal ng materialis sa power supply pa lang. Kaya mas makatitipid tayo kung tayo na lang mismo ang gagawa. Ayan, napakahabang plastic yung ating ibabalot na yan para dito sa susunod na winding, secondary winding. Ayan, bago natin siya balutan ng plastic, well isolated siya ng fish paper at ng masking tape. So malapit-lapit na rin matapos ito. And then uunahin natin yung mga low voltage dito, tulad ng mga pang speaker protection, yung 17 volts. At saka yung pang sa ating blower, yung 10 volts. Pwede rin naman kung anong gusto nyong unahin, yung low voltage o yung high voltage. Ito nga palang ginagawa natin ito, transformer lang ito ng class AB amplifier. Hindi ito pang class H. Yung pang class H, mas maraming winding talaga at kailangan ay mas malaking toroidal. Siguro sa susunod na araw ulit after nito. So, natapos na rin natin balutan ng plastic. So, hanggang dito na lang muna ulit. Inaantok na ako. Kailangan muna natin matulog. Primary, okay na. Secondary na naman. Okay pa naman yung butas niya. Ayan. Ay, matagal talaga. Bukas na ulit. 3:30 na. Matutulog muna ako ng ilang oras. Nakakapagod din sa kamay. And the next day na, abangan ulit natin. Shoutout po sa lahat, So, hindi natin may isa-isa. Shoutout na natin lahat. Meron tayo isang viewers na atat na raw siyang matapos ito. Kahit naman ako. Ganitong ginagawa nila, meron na tayong kinabit na secondary. So, unahin ko yung mga low voltage muna tulad ng pang speaker protection, yung 17 volts. At saka yung pang fan, yung 12 volts. So, inuna ko muna tong 17. Ipanghuhuli natin yung malaking gauge ng wire, para dun sa 60 o di ka 70, kung ano man ang abutin niya. So, i-test natin ito. Ito yung top natin. Ito yung 17. Ito yung 17. Switch natin to test bulb. Ayun. Lagay natin sa 20. Ayan. Ito yung top. Ayun, 17.8. 17.8. And then yung end to end niya, yun, 35.4.
Ito yung pang speaker protection natin. And then sunod natin yung pang fan. At huling-huli yung pang amplifier. Yun sa kanyang 60 volt kundi kaya 70. Ayan o, ganito ang ginagawa nila o. Yun o. Patayin muna natin, kabit natin 12 volts. And isunod natin yung 12 volts. So ipakita natin yung pag-winding no. Kung paano yung paggagawa ng tap. Para dun sa gustong gumawa ng mga beginners na katulad ko. Ay may matutunan no. At sa mga professional po, tulungan nyo na lang po kami. Ayan, umpisa natin yung 12 volts. Sa 12 volts, kailangan makakuha lang tayo ng nasa 10 volts no. 10 volts lang ang ating dapat makuha kasi 12 volts yung fan, sa DC 12 volts, and then sa AC nasa 10 volts lang siya no. Kasi pag na-rectify na siya, aabot na siya ng halos yung 10 volts parang aabot ng 13 or 14 volts. Umpisahan natin. So ito na ang gauge ng wire na gagamitin ko. Ito yung sobra ko sa sa primary. So sayang naman. Pwede naman gamitin yan kahit medyo malaki yung gauge niya para dun sa ating fan. So dito na tayo mag-start. Ayan, dito para sa kabila yan. And then saka natin ibubuhol ng paganyan. Yan dyan. Kaya kunting batak lang para medyo humigpit lang siya. Saka natin lagyan ng kunting masking tape para wag lang gumalaw. Yan, dito ang start. Yan. So bumalaktot na. So yun ang starting natin ha. Silipin nyo lang dito sa kabila para pantay siya. Yun, para may matutunan din yung mga beginners na katulad ko. Doon mamaya sa final na natin, winding, medyo matagal-tagal yun dahil nasa 60 volts siguro ang gagawin natin o 70 kung ano man ang aabutin ng ating wiring. So nalagyan ko ng pagitan niyang ganyan para tuwid siya kasi pag dinikit natin siya kaagad tatabingi siya eh. Yan o. Kunting batak lang, huwag na masobra. Saka natin susukatin ng tester mamaya kung makaka 10 volts na tayo. Hindi natin sigurado kung matatapos natin ito lahat ngayon. Yan, saka natin sukatin sa tester kung ilang voltahe na yung kanyang lumabas. So test natin. Ito yung kabilang dulo. Ito naman. So 7 volts pa lang, 9. So 9 volts. Dagdagan pa natin ang turn. So dagdagan pa natin ng 2 turn siguro. So, kulang pa.
Yan, test natin. So, balik natin. Yan, balik-balik lang. Test natin. Dito yung isa. Yun, 10.6. Okay na to. 10.4. Okay na yan. So, ang 10.4 ay meron siyang 2, 4, 6, 8, 10, 14 turns. 14 turns. Gagawa naman tayo ng top. So, gagawa tayo ng top. Siya mula rito. Suot natin dyan para medyo humigpit siya. Ayan. Para magkaroon siya ng buhol. Saka natin babalugturin dito. Ayan. Yan na ang pinaka-top niya. And then, saka natin pilipitin. Yan ang pinaka-ground niya. Itong binaluktot natin ito. Then, after nyan, ayan. Saka na mag-turn tayo uli. Ayan. Ito yung ground natin. Yan na yung ground natin. Saka natin iikot ulit doon. Para kahit batakin natin siya, hindi siya sasama. Ayan o. And then mag-turn ulit tayo. Para naman doon sa another 10 volts. Ito na ngayon yung pangalawang 10 volts na ginagawa natin. Uy. Yan. Kahit ibalik nyo doon, pwede naman, okay naman. Yan. So, tapos na yung isang turn uli. Saka natin itest uli. So, wag muna natin siyang puputulin. Test muna natin sa tester comparison voltahe ng dalawa. So, balatan lang natin tong ating ground o yung top niya. Yan, saka natin i-test uli, no? Yan, kinapit natin muna uli yung kanyang plug. Ito yung top natin. Ito yung dulo. Yan, 11.4. And then yung kabila, $11.4. So, parehas. 11.4. So, yung kanyang end-to-end, 22.8. Ayos. So, magdadrop pa naman yan siguro ng 1 volt kapag may ginagamit na natin. Okay na yun, 11. Ayan, o. 11.4. Ganon din sa kabila. Okay na yun. So, mula dito, pasok natin dyan para magkaroon siya ng lock. Para pabuhol siyang ganyan. So, natin batakin ng konti. Konti lang. Hindi masyadong malakas. O, yan. Nakalock na siya. So, natin putulin. So, okay na. Ito yung 17, 17. Ito yung ground. Ito yung 11, 11. Ito yung ground. So, kinulang tayo ng secondary. So, kulang tayo ng wire, no? Isa pa lang itong naikakabit ko. Single pa lang. Kasi kinulang tayo ng wire. Siguro tama na lang muna ito. Nasa ano lang to. 50 plus. Ayan, no? 57.9 or 58. So, ito yung kadouble niya. Hindi natin dinubli ng winding kasi masyado nang matigas, masakit na sa kamay kaya sininggle ko na lang siya. Parehas naman ang haba niya. So, ayos na ayos naman. Walang problema. Ayan, o.
Siguro tama na lang muna to. Kapag may available na tayong wire, pwede namang dugtungan yan. Ayan o, 57.9. Pwede na yan. And then, at least is successful yung ating toroidal na mula lang sa maliliit na core. Kaya kung mayroon kayong maliliit na ganito, pag samasamahin nyo lang, makakabuo na kayo ng malaking toroidal katulad nito. Okay pa naman yung butas niya, maluwang to. Okay na okay pa, basta maganda lang ang pagkakasalansan. Di pag naikabit natin yung kadouble niya, malaki pa rin yung gitna niya. Pero mas maganda pa rin talaga yung malaki yung bilog niya. At least mga ganito siguro, no? At least may magagamit na tayo. So ito yung pang speaker protection. Yan, 17.9. 17.6. Yan, ito naman yung ating pang fan. Yan, 11. 11. Ayos. And then ito yung pang amplifier. 57.9. Then susundan na natin yung kanyang kadoble. Ayos. Successful. Asing, anong pulutan ang masarap kainin? Natapos na natin yung transformer, no? Pinalitan natin yung EI ng toroid. Magulo na nga lang yung wiring kasi pinagtatanggal ko na yung kanyang mga tali-tali, ano? Yung kanyang mga, ano? Yung tie wrap. Kaya naayusin ko pa sa susunod na araw. Yan. Tinesting ko lang muna tong kabila, tong rolla. Hindi yung kabila, wag na muna yon. Ito lang muna ang kabila. Okay naman. Okay naman siguro. Testingin uli natin, no? Ayan. Ito ang pinalit natin, no? Tinanggal natin ito. Ito ang tinanggal natin. Dahil ang supply nito ay mababa. Ngayon, itong pinalit natin, umabot naman siya ng 60 volt AC. No? Sukatin natin yung kanyang voltahe para makita, no? Ayan, mayroon na tayong toroid mula dun sa maliliit na core. Pinag-ipon-ipon natin, nakabuo tayo ng medyo malaki. Yan, yung palang gitna nito, nilagyan ko siya ng ano, tawag yung plastic, yung tubo ng tubig, no? Nilagyan ko yan para maging insulator niya, hindi magkaroon ng kuryente itong gitna. Bubuksan natin para makita natin. So hindi pa ito nakabutas dun sa ilalim. Wala pa tayong pambutas. Kaya pinatong ko na lang muna siya. So ayan o. Oh. Talagang para-paraan lang yan. Ito, itong plastic na to, yung lagayan ng ano, ng tingga, ng lead wire. Oh, tinanggal ko lang yung kabila. Hindi siningitan ko ng ganito, ng water pipe. Yan o. Para magsisilbing dito sa gitna. Kasi pag ganito lang lalagyan natin, baka magkaroon ng kuryente ito. Ayan o. Okay o. Improvise. Ayan o. Saka natin ilagay dyan. O, diba? And then, ito. Saka natin ilagay. So, hindi siya magkakaroon ng kuryente. Kasi nagkakaroon ng kuryente yan kapag hindi natin nilagyan ng insulator sa gitna. Ayan o, pansamantala, no? Hindi ko pa siya nabutasan. Ayan o, napakagulo ng mga wiring na. Ito, dadagdagan ko pa to kapag nagkaroon na tayo ng budget. Gagawin ko siyang 12. Ayan, sukatin natin yung kanyang supply, no? Siyempre, for initial, yung ating kalimutan tong test bulb. Ayan. Then, power on natin. Ayan o. Then, natin pumitik yung relay. Yun. And then, sukatin natin tong kanyang end-to-end ng supply. Ayan o, 155 volt DC. Nakita ba? 155 volt. 54 volt DC. So, ayan natin yung series bulb.
Ayun, 163 volt DC. So, titest natin yung sounds niya. Iikot ko lang siya ganun kasi maigsi itong aking galing sa mixer, itong ating audio input. Hindi, pag nagbi-music na tayo, tatanggalin ko tong microphone. Sana hindi tayo dito makapiright. So, tanggalin ko muna to. Okay, music tayo. So, hihinaan lang natin kasi gabi na. Anong pulutan? So, ayos na ayos yung turoid, no? Yung ginawa natin. So, nakatipid na tayo doon. Kahit pa paano, nagkaroon tayo. Ito naman ay personal amp lang natin, o pambahay lang natin. Asing, anong pulutan ang masarap kainin? Asing! Okay talaga to si Rukula. Kasabay nung kanyang toroidal na ating ginawa na mula sa maliliit na core, no? Yan, sa susunod naman siguro ito, gagawan din natin ito. Yung Rukula Zener Mono. Yan. At least nagkaroon tayo ng toroidal. Sana ay makagawa din yung iba mula doon sa maliliit na core. Ito, personal amp natin. Ayun, no? Thank you for watching.